Pasensya na po kung binigo ko kayo. Ako po si Judy Abbott. Mukhang masaya ka yata. Sandali lamang ha. Ayun, para kay Judy, isang pakete. Salamat po, Mr. Hardy. Judy, kanino galing yan? Kay Jervis Pendleton. Doon sa taong yun. Tito yun ni Julia, yung inikot mo sa eskwelahan. Tama. Mayroon ding sulat. Pakibukas yan, ha? Oo ba? Dear Miss Judy Abbott, maraming salamat. Sa pag-ubos mo ng iyong bakanting oras, nakasama mo ang isang... Makasarili at nakakaawang taong tulad ko. Matagal ko na rin hindi nararamdaman ang ganoong pakiramdam. Paano ba kita mapapasalamatan? Sa pagbili mo sa akin ng tsaa. Hayaan mo namang ipakita ko sa iyo ang aking pasasalamat. Pinadalang kita ng isang kahon ng tsokolate. Para akong kinikilig. Ang sarap! Ngayon lang ako nakatanggap ng regalo mula sa isang lalaki. Sarap talaga. Judy, ang gwapo-gwapo niya talaga. Oo, tama ka. Ang bait din niya. At magaling magpatawa. Ang tamis. Judy, talaga bang tito yun ni Julia? Oo, totoo yun. Mukha nga lang hindi talaga. Nakakatuwa, pinadala ka ng tsokolate. Oo, at nakakakilig pa. Kamusta, Julia? Pinadalhan ako ng tito mo ng tsokolate, oh. Gusto mo, masarap yan. O talaga? Ako hindi niya ako pinadalhan. Ang sabi niya, pagsaluhan na lang natin. Parang kakaiba yata yun ah. Nagpadalang tito ko ng regalo sa iba? Sana lang walang masamang mangyari sa pagkain mo ng tsokolate. Hindi naman siguro. Julia, sabihin mo nga sa amin, anong itsura ng tito mo, ha? Kakaiba talaga siya. Siya'y 27 taong gulang, binata at walang ginagawa. Talaga, binata siya? Wow, magandang balita yun, Judy! 27 taon siya? Ibig sabihin... Hindi naman problema ang edad, Judy. Ang papa ko nga, 15 taon ang tanda sa mama ko. Oo, tama yun. Uy, tumigil nga kayo, pwede ba? Huwag niyo nga isipin yan. Isang kahiyan yan sa mga Pendleton. Hindi kahihiyan. Teka, ano bang trabaho ng tito mo, Julia? Tulad ng aking daddy, siya ang namamahala ng isang kumpanya ng lolo ko. Pero narinig ko na nagkaroon daw ng unyo ng mga empleyado niya. Siya ang presidente. Ano sa palagay niyo? Ngayon, alam niyo na kung bakit siya kakaiba? Ang bata niya para maging presidente, pero kakaiba nga talaga siya. Ang unyon at ang may-ari. Magkalaban naman talaga yun. Hindi siya normal. Mukha nga. Hindi yan totoo! Pinadalhan niya ako ng masarap na tsokolate. Sally, sabihin mo sa kanila. Natikman mo rin yan, hindi ba? Oo, tama. Sa tingin ko, gusto niya talaga si Judy. Sally, huwag kang salita na ganyan. Nababaliw na ang taong yon. Ha? Nababaliw? Anong ibig mo sabihin? Insulto yun kay Mr. Pendleton? Judy! Oh, bakit ka nagagalit, Judy? Tito ko naman siya. Alam ko na. Halata ka naman eh. May gusto ka sa kanya, hindi ba? Hindi ko sinasadya. Uy, namumula ang isgi niya. Oo, tama ka. Gusto nga talaga siya ni Judy. Hindi nagkakamali kayo. Hindi naman yung totoo eh. Bakit ba kayo nagsilay mga bata? Hindi na babagay yan sa mga katulad ninyo. Mukhang masarap yan. Isa po yung regalo mula sa puso ng isang lalaki para kay Judy. Hindi. Hindi naman totoo yan Isang regalo mula sa puso? Napakawalang galang! Ito ay sagradong eskwelahan. Sino yon? Kanino yan ang galing?
sa tito ni Julia. Tito ni Julia! Yung taong yun! Ano siya? Gusto niyo po bang tikman, Miss Throne, ha? Ay, ako, hindi na. Salamat. Sarap po yan, Miss Throne. Ang sabi niya, bigyan ko raw po kayo, Miss Throne. Sinabi niya yun? Oo, sinabi niya po talaga yun. Huwag niyo lolokohin mga katulad ko! Pero sige na nga, patikin na nga rin. Ano po sa palagay niya, Daddy Longlegs? Ang makatanggap ng isang kahong tsokolate mula sa lalaking yun. Wala pa pong lalaking nagpapakita sa akin ng ganong kabaitan. Hindi pa nangyayari na mayroon pong nagregalo sa akin. Gusto niyo po bang malaman kung sino si Mr. Jervis Pendleton? Siya po ay... siya ay matangkad at mahabang binti. Katulad mo rin, Daddy. Nakakatuwa siya. Palapiro at magiliw po. Para nga po hindi siya tito ni Julia. Naglalakad-lakad po kaming dalawa sa eskwelahan. At magkasamang uminom ng tsaa at nagkwentuhan ng maraming bagay. Kumusta, Julie? Mabuti. Daddy, ngayon ko palang nararanasan ang mga nararamdaman ng isang ordinaryong babae. Ano na po ang tingin niyo sa akin tungkol sa aking nararamdaman? Nagmamahal, Judy Abbott. Ay, ang saya! Hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Bakit kaya ako nagkakaganito? Judy Abbott 続きを読んで。はい。夏休みのことでも考えておったのだな。いいかね。休暇の前には試験があることを忘れんように。はい。Dear Daddy Longlegs, sa unang pagkakataon, bumili po ako ng sombrero at damit sa aking baon. Natutuwa po ako at parang biglang gusto ko lang pong bumili. Sa tingin ko po, naiintindihan ko na ang pakiramdam ni Julia kung bakit gusto-gusto niyang namimili. Tama, ibig sabihin, naging ordinaryong bata na po ako. Pasok! Judy, hindi ko maintindihan itong problema sa math. Oh, huwag mo sabihin nagsusulat ka na naman. Kailangan mo mag-aral sa pagsusulit kaysa ang magsulat. Kailangan mag-aral? Ay, sige na nga.
Mamaya na ako magtatanong. Ah? Ay, naubos na pala ang tsokolate. Nabasa niya kaya ang sulat ko? Junten, hindi na ako makapaghihintay. Saan ba kayo pupunta? Sa isang cabin sa Canada. Anong problema? Kamusta, Judy? Saan ka ba pupunta sa bakasyon? Ano? Pakiulit mo nga. Ferguson's Hall schedule ngayong bakasyon. Sarado ito sa June 10. Ay, isasarado ito? Hindi mo ba alam, Judy? Pero noong bakasyon ng taglamig. Ang bakasyon ngayong tag-init ay 3 buwan. Kahit si Miss Ron ay uuwi para humanap ng mapapangasawa. At sino ang maghahanap ng mapapangasawa? Miss Tron. Lagot tayo. Hindi po ba ako pwede magbakasyon dito ngayong tag-init? Ang dorm ay sasarado. Hindi lamang yung dorm. Ang buong eskwelahan ay sasarado. Nagbibiro ka siguro nung sinabi mong dito ka lang. Ganun ba yun? Hindi. Tapos saan? Saan ako pupunta? Julia Pendleton, ibibigay ko na sa iyo ang resulta ng iyong pagsusulit. Ang galing ng ginawa mo, Julia. Tamang lahat ang sagot mo. Galing lang! Sally McBride. Ikaw ang pangalawa. Ang galing din ang ginawa mo. 90 bird. Mukhang maganda ang bakasyon mo. Natutuwa po ako. Judy Abbott. Judy, ano ba ang problema mo? Po, Hindi ikaw ito, Judy. Nakakatamad ang pagkakasulat. Ang daming mali sa mga salita at spelling. Bumagsak ka. Oh, yan, tingnan mo, tingnan mo. Bakit? Ikaw pa naman ang magaling sa aking klase. Pero ano ba ang nangyayari sa'yo? Kung gusto mo maging sinyo, kumakaulit ng pagsusulit. Opo, Mr. Herman. Ayos lang yun. Kung pagbubutihan mo sa susunod na pagsusulit, huwag kang mag-alala. Judy? Judy, tingnan mo. Meron kang sulat. Isang sulat? Mula kay Daddy Long Legs. Natutuwa ako. Daddy! Miss Lipit. Yung tungkol ba yan sa iyong pagbabakasyon, ha? Oo, malamang ito na nga. Doon muna ako sa cabin namin, sa Mount Adindak. Ikaw naman, Judy. Bakit hindi mo muna basahin yan? Mamaya ako nababasahin na. Mag-aaral muna ako. Dear Judy, magbabakasyon na ngayong tag-init. Sa palagay ko, ang dormitoryo niya ay magsasarado ng mga 3 buwan ngayong bakasyon. Dahil nga wala ka namang ibang lugar na pupuntahan, pupunta ka dito sa John Grier Home para kumita ka ng extra pera. Maraming trabaho ang dapat gawin dito. Ayoko na! Ayoko na bumalik pa sa angkonan! Ayoko na! Hindi na ako babalik sa John Grier Home! Ayoko na talaga bumalik pa doon! Isa pa, alam mo naman na kinakailangan mong magsulat ng liham sa sumusuporta sa iyo na si Mr. John Smith gaya ng pangako mo. Huwag mong kalimutan. Sabihin mo yan sa kanya. Yung mga ginagawa mo dyan sa iyong eskwelahan. Nakalimutan ko. Ang saya ko lang kasi. Daddy,
Si Mr. Pendleton po ay nakakatuwa, palabiro at magiliw po. Oh! Masyado na akong naging masaya. Tama, hindi ko dapat sinulat sa kanya yun. Galit siguro sa akin si Daddy. Baka inisip na niyang ibalik na lamang ako sa amin. Kaya wala siyang sinasabi sa akin eh. Ano pong gagawin ko? Dear Daddy Longlegs, siguro nagagalit po kayo sa akin dahil isa akong pabayang bata. Binigyan niyo po ako ng scholarship para sa aking pag-aaral, pero nawawala po ako sa aking sarili dahil po kay Mr. Pendleton. Daddy, baka iniisip niyo po na sayang ng pag-aralin ng mga babae. Totoo po na ayoko pong bumalik sa ampunan. Kaya po na sinabi ni Miss Lipit. Mag-aaral na po ako ng mabuti. Hindi ko na po kayo bibiguin, Daddy. Judy! Naghihintay ng sundo ko. Sigurado ka bang ayaw mong ihatid kita sa istasyon? Nalulungkot ka pa rin ba hanggang ngayon? Napasa mo na yung pagsusulit. Magsaya ka na. Salamat, Sally. Pero sige, mauna ka na. Oh, sige, Judy. Masaya sana ang bakasyon mo. Parusa na sa'yo ito ng Diyos, Judy. Ipabaya ka kasi. Siguro si Miss Lipet ulit. Siguro dahil hindi ko sinagot yung una niyang sulat sa akin. Miss, may nahulog sa'yo. Salamat po. Hindi ito galing kay Miss Lipet. Mula ito kay Mr. Griggs. Miss, sakay na. Pasensya na, sandali lang. Miss Judy Abbott, gustong iparating sa'yo ni Mr. Smith na normal lang ang pagkakamali ng isang tao kapag ito'y natutuwa. Pero, ang mas importante ay kung paano mo haharapin ang iyong kamalian. Miss, sasakay ka pa sa bus, ha? Opo, sasakay pero sandali lang. Dahil alam mo na nagkamali ka, napag-isipan mo na yun at napag-desisyonan na rin. Marami ka pang matututunan hindi lamang sa iyong eskwelahan at sa madaling salita. Bahala ka sa buhay mo. Sandali po! Sa madaling salita, naniniwala na si Mr. Smith na napupunta sa maganda ang ginagastos sa iyo. Pinatatawad niya na ako. Tinan niyo ito! Pinatawad na po ako! Pinatawad na ako ni Daddy! Ano? Daddy! Ang bait-bait niyo po talaga! Miss, ano ba nangyayari sa'yo? Kung kaya, iniimbita ka na magbakasyon sa isang bukid bilang gantimpala. Sa isang bukid?
Nakipagkasundo na ako sa isang bukid. Ang pangalan ay Lock Willow Farm. Napag-aari ng kaibigan ko. Hintayin mo yung kotse na susundo sa'yo sa terminal sa New York. O hindi, teka! Hintayin niyo ako! Sumakay ka na! Hindi po ako magbubus. Pasensya na po kayo. Alay! Ay,